Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, pasensya na out of stock na yung gabay medalyo natin. Siguro bigyan nyo kami ng isang linggo para makagawa kasi yung mga Antingeros del Negros talagang umaangkat pa sila ng mga sangkap. Yung iba pumupunta pa talaga sa kabundukan para makuha yung isang sekretong sangkap na inilalagay yung mutya. Nag-post ako sa Facebook kung ano-ano yung mga inilalagay doon, pero sa ngayon out of stock tayo. Mag-update na lang ako kung kailan magkakaroon uli. Sa ngayon, ito ang mga available. Ang ating mga spiritual bracelets, pwede kayong tumingin sa screen para makita nyo ang pictures. 12+1 mantra bracelet, anti-stress. Gunita bracelet for good health, color black. Gunita bracelet for good health, color brown. Kandili bracelet, pampaswerte. Version 1. Kandili bracelet, pampaswerte, version 2. Marahuyo for protection, color black. Marahuyo, color brown for protection. At syempre, ang tubig ng banahaw, body and soul cleansing. Para sa mga interesado, nasa comment section ang link mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, nasa edad 26 itong si Simon. Kasalukuyang naglilingkod bilang sundalo na destino sa probinsya ng Capiz, partikular sa bayan ng Tapas. Mabundok ang lugar na ito. Napakaraming makapal na kagubatang hindi pa napapasok ng mga tao. Kaya naman napili itong pamugaran ng mga rebelde. Ang pangunahing misyon ng pangkat ni Simon, alamin ang kanilang kinaroroonan. Nabibilang sa batalyon ng Scout Ranger itong si Simon. Marami na din ang karanasan nito pagdating sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Sa katunayan, sa edad na 26, nakapagtala ang binata ng 21 kumpirmadong pagpatay gamit ang kanyang sniper rifle. Hindi rin biro ang taglay na kaalaman ni Simon pagdating sa mano-manong pakikipaglaban, kaya maging ang mga kasama nito ay nagtataka kung saan kinukuha ng binata ang lakas. Lingid sa kaalaman ng mga ito na si Simon, pinamanahan ng kanyang ama ng isang mutya mula sa musang o kadalasang kilala sa tawag na trabungko ng musang. Isa itong maliit na bato na halos kasing laki lang ng butil ng mais. Sinasabing nagbibigay ito ng kakaibang bilis at gaan sa pagkilos sa taong may tangan. Hindi na ito pinaalam pa ng binata sa mga kasama dahil wala din sa mga ito ang naniniwala sa mga anting-anting at agimat. Kadalasang rebelde at mga kriminal ang nakakaengkwentro ng pangkat. Hindi akalain ni Simon na magkakaroon siya ng engkwentro sa mga elementong kagaya ng aswang. 3 beses sa loob ng isang linggo kung magsagawa ng patrolya ang pangkat. Kadalasan nilang iniikutan ang mga gubat at paminsan nakakapunta sila sa mga baryo. Habang naglalakad, napansin ni Simon ang grupo ng mga lalaking nakaupo sa mesa habang umiinom ng tuba. Pangkaraniwan na ang ganitong tanawin sa baryo, lalo na tuwing umaga at hapon. Nilapitan nila ang mga ito bilang bahagi ng kanilang trabaho. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta?
Tanong ni Simon. Maayos namang sumagot ang mga ito. Inalok silang uminom ng tuba. At total patapos na ang kanilang ronda sa araw na yun. Nakiupo ang mga ito sa mesa. Kumusta, sir? Mukhang nahihirapan kayo sa pagsuyod sa mga rebelde ah. Wika ng isa sa mga kalalakian. Kakilala na ito ni Simon dahil halos araw-araw niya itong nadadaanan sa baryong iyon at kung minsan napagtatanungan tungkol sa mga bagay-bagay. Oo nga, Dario. Masyado silang mailap eh. Pero papasan ba't mahanap din namin ng mga yan? Mukhang masarap tong tuba nyo ngayon ah. Saan galing to? Tanong ni Simon. Dito lang din. May sariling tubaan kasi tong may-ari ng pwesto. Medyo bago lang sila dito, sir, kaya hindi masyadong nakikisalamuha. Wika ni Dario. Sabay tingin sa matandang lalaking nagsasali ng tuba sa mga galon. Tumayo si Simon. Nilapitan ang matanda. Magandang hapon po. Manong, magkano po yung isang galon ng tuba nyo? Tanong ni Simon. Ngunit tinitigan siya ng masama ng matanda sabay alis. Napakamot ng ulo si Simon at muling bumalik sa mesa. Nakalimutan kong sabihin, may pagkasuplado pala yan si Mang Piping. Hayaan mo, ako magtatanong sa kanya. Wika ni Dario. Oo nga eh. Tinitigan lang ako ng masama tapos umalis na. Galit ba sa mga sundalo yun? Tanong ni Simon. Hindi sir. Sa katunayan, maraming ang kaibigang sundalo yan si Mang Piping. Kaso lang baka may naramdaman sa'yo na hindi niya nagustuhan. Nagtaka ang binata sa sinabi ni Dario. Ngunit nagpa siya itong manahimik na lang. Ilang sandali pa ay lumapit si Dario kay Mang Piping. Kinausap ito. Sabay abot ng perang pambayad ni na Simon para sa bibiling tuba. Matagal pa ang naging pag-uusap ng dalawa. Bago bumalik si Dario kay Simon, nakikita ng binatang panay ang tingin ng matanda sa kanya. O sir, eto na po yung tuba nyo, sabi ni Mang Piping, pasensya na daw po kayo ha. Kung hindi maganda yung pakikitungo niya sa'yo kanina. Mangyari kasing may sakit daw yung asawa niya eh. Pagpapaliwanag ni Dario. May ospital sa kampo. Pwede niyang dalhin yung asawa niya dun. Tugon ni Simon. Napakamot ng ulo si Dario. Inaya si Simon na pumunta sa isang sulok kung saan sila lang ang nakakapag-usap. Alam mo kasi sir, hindi pang karaniwang tao yung asawa ni Mang Dario. Kasi, paano ko ba sasabihin to ng hindi nakakatawa? Wika ni Dario. Nalabis namang ipinagtaka ng binata. Basta sabihin mo lang Dario, ano bang meron sa mag-asawang yan? Tanong ni Simon. Kasi sir, aswang sila. Kailangan nila ng isang manggagamot na may kakayang magpagaling sa isang aswang. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ni Dario. Muli itong napatingin sa matanda. Nakita nito ang tila nagmamakaawang tingin. Hindi ko alam kung paanong nalaman ng matandang yan ang kakayahan ko. Pero sige, tutulungan ko sila. Tugon ni Simon. Naglakad ito pabalik sa tubaan. Tamang-tama dahil wala na din ang ilan sa mga kalalakihang nakatambay roon. Sinabihan din ni Simon ang mga kasamang sundalo na mauna na sa kampo. Matapos ay kinausap nito ang matanda. Nagtanggal ng uniforme ang binata.
Tumambad kay Dario ang mga tattoo nito sa katawan. Karamihan ay mga simbolo at mga dasal. Ang nakaagaw ng pansin kay Dario, ang suot nitong kwintas. Sir, yung suot niyo pong kwintas, ano yan? Tanong ni Dario. Ito ba? Pinamana sa akin to eh. Trabong ko ng musang. Tugon ni Simon. Maya-maya ay lumabas ang matandang lalaki habang akay-akay ang asawa nito. Iho, alam kong narinig mo na mula kay Dario ang tungkol sa amin ng asawa ko. At sana, wag mo kaming husgahan. Wika ni Mang Pepeng. Nagulat nga po ako, Manong eh. Pero hindi po ako yung tipo ng taong nanghuhusga ng basta-basta. Nandito po ako para tumulong. Tugon ni Simon. Inihiga ni Mang Pepeng ang asawa nito sa mahabang papag. Hindi na nagtanong pa si Simon. Kaagad nitong dinaluhan ang matandang babae. Laking gulat ni Dario na marunong palang manggamot si Simon. Nagawa nitong pagalingin ang isang aswang. Kailangan lang pong magpahinga ng asawa nyo. Tama po kayo ng nilapitan, Mang Pepeng. At wag po kayo mag-alala dahil wala pong makakaalam ng sekreto nyo. Wika ng binata. Laking pasasalamat ni Mang Pepeng at ng asawa nito. Ito ang naging simula ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Sa tuwing matatapos ang patrolya ng binata, pumupunta ito sa tubaan ni Mang Pepeng. Hanggang sa hindi sinasadyang nakasabay nito ang ilang hindi kilalang kalalakihan. Nang mga sandaling iyon, hindi nakasuot ng uniforme si Simon. Kaya hindi nalaman ng mga kalalakihang kasapi siya ng militar. Naupo ang mga lalaki sa kaharap na mesa. Nakatalikod ang isa sa kanila. Kaya naman nakita ni Simon ang nakasugbit na baril sa likuran nito. Tinignan ng binata si Mang Pepeng. Tumangulang ito sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan, alam na ni Simon na sila ay mga rebelde. Hindi mo ba tatawagan ng kampo nyo para mahuli ang mga yan? Tanong ni Dario. Hindi na, Dario. Si Mang Pepeng na ang bahala sa mga yan. Tugon ni Simon. Naupo ang dalawa sa katapat na kapiyan upang panoorin ang susunod na mangyayari. Medyo madilim na ng mga sandaling iyon. Kakaunti na ang taong naglalakad sa daan. Dahil naaliw sa pag-inom ang mga kalalakihan, sila na lang ang gumawa ng ingay sa paligid. Ilang sandali pa tinawag sila ng matanda papasok sa kubo. Dinig ni Simon ang usapan ng mga ito. Ang mabuti pa, dito na kayo mag-inuman sa loob. Baka dumaan ang militar at masita kayo. Ayoko ng gulo sa tubaan ko. Wika ng matanda. Kagad sumunod ang mga kalalakihan. Ilang minutong nakalipas ay bigla na lang nagsigawan. Nakarinig ng ilang putok ng baril mula sa loob ng tubaan. Biglang tumayo si Dario, ngunit pinigilan ito ni Simon. Sandali lang, Dario. Huwag kang mag-alala dahil walang nangyari sa dalawang matanda. Mag-antay ka lang sandali. Muling naupo si Dario. Maya-maya nga ay binuksan ni Mang Pepeng ang pintuan. Mabilis na pinuntahan ng dalawa ang tubaan. Nakita ang apat na kalalakihang wala ng buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi maghihinala ang mga kasamahan mo. Wika ng matanda. Tumangulang si Simon.
Kaagad na tumawag sa kanilang kampo. Ilang minuto ang nakalipas, nagdatingan ang mga sundalo. Dinala ang bangkay ng mga rebelde. Anong ginawa mo, sir? Paano mong napapayag si Mang Piping na patay ng mga rebeldeng yun? Tanong ni Dario. Kinausap ko lang sila. Napag-alaman ko na malaki ang galit ni Mang Piping sa mga rebelde. Dahil napatay ng mga ito ang nag-iisa niyang anak. Kaya binigay ko sa dalawang matanda ang pagkakataon upang makapagiganti. Tugon ni Simon. Matapos ang pangyayaring iyon, naging mas maayos pa ang samahan ni Mang Piping at ng binata. Ngunit may isang pangyayaring nakapagpabago nito. Isang umaga nagpaalam ang binata kay Mang Piping dahil panandalian siyang madidistino sa ibang lugar at yung araw na yon ang kanyang alis. Matapos ang ilang linggong destino, bumalik ang binata sa tubaan at binati si Mang Piping. Kagaya ng nakagawian, tumambay ang binata upang uminom ng tuba. Ngunit ng hapong iyon, kakaiba ang naramdaman ni Simon sa iniinom. Mang Piping, bakit parang iba yung lasa ng tuba ngayon? Parang hindi nito natuloy ang sasabihin. Nanigas ang katawan ni Simon. Mabuti at napansin mo ang lasa ng tuba. Ngunit huli na ang lahat, iho. Pasensya na, kailangan kong gawin to. Alam kong magiging tinik ka sa lalamunan ko sa oras na magsimula uli ako sa pagpaparami ng aming mga kalahi. Kaya kailangan kitang bunutin ngayon palag. Wika ng matanda. Sabay hila kay Piping papasok sa kubo. Inilagay ng matanda ang binata sa loob ng isang silid upang doon mamatay. Sa maliit na siwang, nakikita ng binata ang ginagawa ng mag-asawang aswang. Nilalagyan nila ng laway ang mga galon ng tubang pinapainom sa mga tao. Hindi nakakakilo si Simon. Hindi rin nakakagawa ng ingay. Kaya ang buong akala ng dalawang matanda, patay na ito. Hindi rin nila binubuksan ang kwartong iyon upang tignan ng binata. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may kakayahan si Simon na kontrahin ang lasong gawa ng mga aswang. Ngunit maaari itong tumagal ng ilang araw o kung minsan ay isang linggo. Lumipas ang ilang araw. Tuluyang nawala ang epekto ng lason. Ngunit sa akulangan ng pagkain at tubig, nanghina ng husto ang pisikal na katawan ng binata. Sa tagal ng pagkakakulong sa silid, naobserba ni Simon ang gawin ng dalawang matanda. Umaalis ang mga ito ng madaling araw upang kumuha ng tuba mula sa kabilang baryo. Kaya kinuha niya ang pagkakataong iyon upang makatakas at bumalik sa kampo. Laking gulat ng mga kasamahan nang makasalubong nila ang binata. Habang nagpapatrolya, naideklara ng patay ang binata, kaya hindi sila makapaniwalang buhay pa ito. Maraming naging katanungan sa kanya ang pamunuan ng militar. Alam ni Simon na mangyayari ang bagay na ito. Kaya pinalabas ng binatang nadakip siya ng mga rebelde at nakatakas lang. Nanatili sa kampo ang binata upang magpagaling at makabawi ng lakas. Ilang araw ang nakalipas. Tuluyan ang naging maayos ang kondisyon nito. Nagpa siyang bawian ang dalawang matandang aswang. At dahil hindi pa nanilinawan ang kaso ng pagkawala nito, pansamantalang tinanggal sa serbisyo si Simon. Bagay na naunawaan naman ng binata. Naging pagkakataon nito para sa kanya upang kumilos ng hindi nalalaman ng mga kasamahan. Pinuntahan ni Simon si Dario upang ipagbigay alam ang nangyari.
Sumakto namang kakabalik lang nito mula sa isang linggong bakasyon mula sa pamilya ng kanyang asawa sa kabilang probinsya. Ang mga walang hiya. Matapos mong tulungan, ito pa yung igaganti sa'yo. Wika ni Dario. Galit na galit ito sa mga narinig mula kay Simon. Hindi ko din lubos maisip na gano'n ang gagawin nila sa akin. Tama nga si tatay. Hindi ako dapat magtiwala sa mga aswang. Dahil kahit anong kabutihan pa ang ipakita mo sa kanila, lalabas at lalabas pa din ang totoong kulay ng balat nila. Tugon ni Simon. Alam kong wala akong kakayahan ng kagaya sa'yo, pero tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Wika ni Dario. Salamat, Dario. Sa totoo lang, wala na akong ibang pwedeng hingaan ng tulong eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mapapahamak. Tugon ni Simon. Inilahad ng binata ang plano. Sinang-ayunan ito ni Dario. Nang maisaayos na ang lahat, pumunta ang dalawa sa tubaan. Hindi nagpakita si Simon sa dalawang matanda. Naupo si Dario sa mesa na parang wala itong alam sa totoong nangyari. Kinakausap pa din ito ng maayos si Mang Piping. Samantalang si Simon naman, nakaupo lang sa katapat na kapian habang nag-aantay ng tamang pagkakataon. Tinatanong ni Dario ang dalawang matanda tungkol kay Simon. Ang sabi ng mga ito, hindi na nila nakikitang nagagawi doon ng binata. Napansin din ni Dario ang napakaraming parokyano na nooy hindi naman umiinom ng tuba sa kanilang pwesto. Pagsapit ng dilim, dito na kinumpirma ni Simon na ang mga taong nakaupo, mga aswang, kagaya ng dalawang matanda. Kagaya ng plano ay umalis na si Dario. Pinuntahan si Simon sa kinauupuan nito. Napakadami ng makakalaban mo, Simon. Sigurado ka bang kaya mo sila? Tanong ni Dario. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ako papabayaan ng mga gamit ko. Pati na din ang mahal na ama. Dumito ka lang. Ako nang bahala sa kanya. Tugon ni Simon. Sabay tayo at lakad palapit sa tubaan. Naupo ito sa bakanting mesa. Kaagad nagtinginan sa kanya ang mga kalalakian. Ilang sandali pa ay lumabas ang matandang babae. Nanlaki mga mata nito nang makita ang binata. Dali-daling bumalik sa loob ng kubo ang matanda upang ipagbigay alam sa asawa ang nakita. Maya-maya pa ay sumunod na si Mang Piping. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing mabubuhay ka pa sa lasong inilagay ko sa tuba mo. Wika ng matanda sabay senyas sa mga kalalakian. Nagtayuan ang mga ito at pinaikutan ang binata. Pasensya na, Mang Piping. Pero minaliit mo masyado ang kakayahan ko eh. Hindi na sana tayo aabot sa ganito kung hindi lang dahil sa ambisyon mo. Tugon ni Simon, sabay suntok sa isa sa mga kalalakian. Namangha si Dario sa bilis ng kilos ng binata. Nagawa nitong patumbahin ng dalawang lalaki sa loob lamang ng 10 segundo. Binunot ng binata ang punyal na nakasugbit sa likuran. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ang isa pang lalaki, habang ang isa naman idiniin ang ulo sa mesa. Hindi makapaniwala si Dario sa mga nakikita. Alam nitong malakas ang bagong yanggaw na aswang, pero walang hirap na napapatumba ni Simon. Sinasabi ko na nga ba, magiging tinik ka sa lalamunan ko.
Wika ni Mang Pepeng sabay sugod. Mabilis namang iniwasan ni Simon ang kalmot nito. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng matanda. Ngunit hindi nito magawang tamaan ang binata. Nang mahawakan ni Simon ang braso ni Mang Pepeng, laking gulat nito dahil biglang dumulas ang kamay sa malapot na likidong nakabalot sa balat ng matanda. At mula sa likido, sinugod naman siya ng matandang babae na walang pagdadalawang isip naman niyang sinaksak. Napasigaw sa galit si Mang Pepeng, dahilan para mapukaw ang atensyon ng lahat ng naroon. Isa-isang nagsinde ng ilaw ang mga kabayan. Kaya pinili ng matandang aswang na umalis sa lugar. Dali-dali siyang hinabol ni Simon. Sumama din si Dario. Huminto ito sa gitna ng palayan kung saan nagawa niyang magpalit ng anyo. Pasensyahan na lang tayo, bata. Pero hindi mo ko mahuhuli. Wika ni Mang Pepeng sabay sugod kay Simon. Dumukot ng kung ano sa bulsa ang binata. Isinaboy ito sa hangin, dahilan para mawala siya sa paningin ng matanda. Itinuring ko kayong kaibigan. Inakala kong hindi nyo ilalagay sa panganib ang mga tao sa baryo. Pero anong ginawa nyo? Pasensya din, Mang Pepeng. Pero kailangan nyong mamatay. Tugon ng binata. Sabay suntok sa matandang aswang. Tumilapon ito ng malayo at medyo natagalan sa pagtayo. Muli itong sumugod at sa pagkakataong iyon, sinalubong ng binata gamit ang kanyang punyal ang atake ng aswang. Direktang tumama sa puso nito ang talim, dahilan para tuluyan itong bumagsak sa mga bisig ng binata. Gusto lang naming mamuhay ng payapa. Pero sadyag, hindi tanggap ng lipunang ito ang mga kagaya namin. Patawad, iho, kung marami man akong buhay na sinayang dahil sa pangarap ko. Tama ka, hindi nga ako dapat mabuhay. At isa pa, pagod na din ako. Wika ni Mang Pepeng. Marahang iniga ng binata si Mang Pepeng at hinawakan ang kamay nito. Naunawaan ko ang pangarap niyo, Mang Pepeng. Ngunit sadyang hindi lang itong mundo para sa inyo. Magpahinga na po kayo. Tugon ng binata sabay hugot ng punyal. Matapos ang laban, inayos ng binata ang katawan ng dalawang matanda at binigyan ito ng maayos na pamamaalam. Walang nakaalam sa bayang iyon ng totoong pangyayari dahil nagawan ito ng paraan ni Simon. Pinalabas ng mga rebelde ang kalalakihang namatay. Muling nakabalik sa serbisyo ang binata na destino sa ibang lugar. Ngunit hindi nito makakalimutan ang karanasan sa tubaan ng mga aswang. Ang susunod nating tagapagpadaloy, mga kabayan, ay si RJ. Sana pakinggan nyo yung buong kwento niya kasi para alam nyo yun, mahaba pa yung mapakinggan nyo. Kaya ako siya isinasali kasi hindi na kaya ng boses ko eh. Kailangan magpahinga. Well, anyways, maraming salamat sa sumusuporta din kay RJ. At sana yung iba, suportahan nyo rin siya. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romeo. Taong 1975. Katbalogan, Samar. Romeo, takbo. Patay tayo pag naabutan tayo niyan eh. Mukhang gutom na gutom oh. Kung bakit kasi binato mo pa eh. Nananahimik na nga doon sa may ilog. Bilisan mo na nga.
Wika ni Pedro. Matapos maligo, naisipan nilang manghuli ng ibon na pwede nilang maadobo sa hapunan. Pero dahil sa kakulitan ni Romeo, nang makita ang baboy Ramon na umiinom sa ilog, naisipan niya itong batuhin. Nagalit ang hayop at kagad hinabol ang magkaibigan. Tumakbo na lang, Pedro. Sa kadaldal mo eh. Ikaw pa ang makakagat niyan. Mali ko bang matapang pala yung baboy? Dati naman, kapag nagugulat ang mga yan, tumatakbo lang eh. Tugon ni Romeo. Halos mawalan na ito ng hininga sa kakatawa habang tumatakbo. Tinamaan ni Romeo sa ulo ang baboy Ramo at nagdudugo pa ito. Mabilis namang nakatakas ang magkaibigan. Sanay sila sa buhay gubat at kabisado ang pasikot-sikot. Habang tumatagal ang pagtakbo, tila napagod naman ang baboy Ramo. Tumigil na ito sa paghabol at nagpa siya ng lumayo sa lugar. Lolo ka talaga eh, no? Mabuti na lang wala na yung baboy. Kundi, tsak na maabutan tayo nun. Hinihingal na ako eh. Teka, nasaan na yung mga huli nating ibon? Tanong ni Pedro. Patay. Naiiwan ko dun sa balon na pinag-inuman natin. Ikaw kasi, sinigawan mo ko kaya nakalimutan ko tuloy. Ano, babalikan ba natin? Tugon ni Romeo. Natatawa pa rin ito sa kalokohang ginawa. Habang si Pedro naman, tila malungkot ang itsura. Nakarami sana sila ng huli at masarap ang paghahati ang ulam. Nagpasya ang dalawa na umuwi na lang sa sobrang pagod at gutom. Ay, kahit kailan ka talaga, Romeo. Pahamak ka eh. Pagkain na, naging bato pa. Wika ni Pedro habang naglalakad pa uwi. Uy, saan naman ba kayo galing dalawa? Hindi man lang kayo nang aaya eh. Wika ni Severio nang makita ang dalawa. Naligo lang kami sa ilog. Tsaka nanira doon ng ibon. Kaso itong si Romeo eh. Ginalit na yung baboy Ramo. Iniwan pa yung mga nahuli naming ibon. Kaya sigurado, sobrang swerte na makakakuha nun. Tugon ni Pedro. Hindi ka ba nasanay dyan kay Romeo? Nahamugan yata yung bunbunan niya ng bata eh. Kaya yan, mukhang may kulang. Uy, sa Sabado nga pala, inimbita ako sa pista sa baryo sa kabilang bayan. Gusto niyong sumama? Maraming makakain doon. Doon na din tayo matulog para naman masulit natin ang punta. Medyo malayo eh. Sayang naman ang pamasahe natin. Aya ni Severio sa dalawa. Kagad naman sumang-ayon ng magkaibigan. Basta ba eh, libre mo kami ng pamasahe. Ikaw lang tong may trabaho sa ating tatlo eh. Babawi na lang kami kapag kami naman ang meron. Wika ni Romeo. Hindi na nagsalita si Severio. Ngumiti lang ito kay Romeo. Hanggang sa nagpaalam na siya sa dalawa at sinabing may kailangan pang gawin. Pagka-uwi ng tahanan, kagad nagpaalam si Romeo sa magulang. Dadalo sila sa pista sa kabilang bayan at magtatagal doon ng 2 araw. Makalipas ang ilang araw, labis ang pagkasabik ni Romeo at Pedro. Todo porma sila para naman maging kaaya-aya sa paningin ng mga dalagang naroon. Alam nila na kahit saang pista ay merong sayawan. Aba, kita mo nga naman oh. Nagmukha kang tao dyan sa suot mo, Romeo. Siguro naman nakapagpaalam ka na kay Mang Nestor. Mamaya magpanik na naman ang nanay mo.
Baka sabihin na naman nila na wala ka at nipahanap ka sa mga pulis. Wika ni Pedro. Minsan na itong nangyari. May panahon na pumunta sila sa ibang baryo at nanatili ng 3 araw. Kaso hindi nagpaalam si Romeo at hindi sinabi kung sino ang kasama. Kaya ang nangyari, nabulabog ang lugar sa pag-aakalang nakuha na sila o napatay. Huwag kang magalala. Binigyan pa nga ako ng baong pera nila tatay eh. Ano? Wala pa ba si Severio? Baka naman hindi na tayo nung siputin. Baka magmukha tayong ewan dito. Nasabihan mo ba kung anong oras tayo maghihintay? Tanong ni Romeo. Napakamot naman sa ulo si Pedro. Pareho sila na walang itiya kung nasaan na si Severio. Nag-antay pa ng halos 1 oras ang magkaibigan. Hanggang sa nainip sila at pinuntahan na sa tahanan si Severio. Nang marating nila ang tahanan ng kaibigan, kaagad nilang tinanong ang mga magulang nito. Magandang umaga po, Manggolyo. Gising na po ba si Severio? Nakalimutan yata niyang aalis kami ngayon eh. Kanina ba kami nag-aantay doon sa tambayan? Namuti na lang nga po yung mga mata namin kakahintay. Wika ni Romeo habang sinisilip sa loob ng tahanan si Severio. Ano ka mo? Kahapon pa siya umalis. Sumabay sa pinsan niya nang daanan siya dito. Sayang naman daw at makakatipid na siya sa pamasahe. Kung gusto niyo, sundan niyo na lang doon. Itanong niyo na lang doon ang pangalang Nonoy. Kilala naman doon siya sa lugar. Tugon ni Manggorio. Napakamot sa ulo ang dalawa. Hindi man lang sila sinabihan ni Severio. Pero naipaalam na nila ito sa mga magulang. At isa pa, ayaw nang ibalik pa ni Romeo ang binigay na pera sa kanya. Kaya nagpasya ang dalawa na ituloy na lang ang biyahe. Ibinigay naman sa kanila ni Manggorio ang direksyon at kung anong sasakyan papunta sa baryo. Ang mabuti pa, umalis na tayo, Pedro. Ako na lang sasagot sa pamasahe natin. Singilin na lang natin si Severio pagdating doon. Sayang naman itong porma ko eh. Wika ni Romeo habang binibilang ang perang nasa pitaka. Ano ba nga ba? Ito, dagdag mo na lang sa pamasahe. Kasya na siguro yan. Yari talaga sa akin si Severio mamaya. Loko eh. Magyayaya tapos iiwan tayo. Tugon ni Pedro. Kaagad naman silang sumakay na makarating sa terminal ng jeep. Sinundan lang nila ang binigay na direksyon ni Manggorio. Muntig pang makalimutan ni Pedro kung saang baryo. Mabuti na lang naalala ni Romeo kung saan ito. Minsan pala may silbi ka din, no? Mabuti na alala mo yung baryong sinasabi ni Manggorio. Kung hindi, sayang ang pamasahe natin. Wika ni Pedro. Nang makababa, kailangan muli nilang sumakay ng tricycle. Medyo liblib na ang binabagtas ng sinasakyan. Nang makarating sa baryo, kaagad naman silang nagtanong sa mga tao roon. Mawalang galang na po, Manang. Maaari po bang magtanong kung saan namin makikita si Nonoy? Naimbitahan niya po kaming dumalo sa pista eh. Tanong ni Pedro. Pero hindi kaagad nakatugon ng matanda. Nakatitig lang ito sa kanila. Manang, pasensya na po kayo ah. Medyo bastos po magtanong tong si Pedro eh. Gusto lang po sana naming malaman kung alam niyo po ba kung saan nakatira si Nonoy. Makikipista lang po sana. Mga kaibigan niya po kami. Nauna na po sila kahapon eh. Ngayon lang kami nasabihan. Dagdag ni Romeo. Mga iha,
Sigurado ba kayong si Nonoy ang hinahanap niyo? Makipista na lang kayo dyan sa ibang bahay. Huwag niyo nang hanapin yung hinahanap niyong tao. Kung gusto niyo, sa bahay na lang kayo makikain. Sakto pa uwi na din naman ako. Tugon ng matanda. Pero kagad namang tumanggi si Pedro. Salamat na lang po sa alok, manang. Pero kailangan po naming puntahan si Severio sa bahay ni Nonoy. May utang po siya sa amin na kailangan naming singilin. Tsaka bigla niya po kaming iniwan eh. Pero baka mamaya po, pwede namin daanan yung bahay niyo. May kikain din sana kami. Wika ni Pedro. Nagpakilala ang matanda na si Manang Flor. Itinuro nito ang tahanan at sinabi na kahit anong oras, pwede silang pumunta doon. Pero dahil nalibang sa usapan, hindi na nasabi ng matanda kung saan ang daan papunta kila Nonoy. Mabuti na lang, may napagtanungan muli silang residente sa lugar. Sinamahan pa sila mismo sa tahanan ni Nonoy. Malayo ang bahay nito mula sa bungad. Tumawid pa ng ilog sila Romeo at Pedro bago marating ang nag-iisang tahanan sa lugar. Malayo pala ang bahay ni Nonoy, no? Mabuti na lang sinamahan tayo ni Manong. Sobrang layo nito. Wika ni Romeo. Nang makarating sa lugar, maraming bisita at sobrang dami din na nakalatag na pagkain sa lamesa. Magandang araw ho. Ikaw po ba si Nonoy? Kaibigan kami ni Severio. Ang sabi ng tatay niya, nauna na siya dito eh. Pasensya ka na kung nakakaabala kami ah. Andyan po ba si Severio? Bungad ni Pedro. Tara, kain kayo. Si Severio ba ang hinahanap nyo? Umalis kanina. May pupuntahan lang pero maya-maya. Andito na din yon. Wika ng lalaking may edad at may katabaan na si Nonoy. Gutom na sila Pedro. Hindi na nila tinanggihan pa ang paanyaya ni Nonoy. Naisip nila na tama lang na kumain na muna sila. Mamaya pagdating ni Severio, sisingilin nila ito ng doble dahil sa pagod at hirap nila bago marating ang lugar. Ayos din tong lugar na to eh, no? Nakatago sa mga kabaryo nyo pero ang dami pa ding bisita. Mukhang malakas ang pangamoy nila para makita pa rin to. Biro ni Pedro. Natutuwa ang dalawang binata. Hindi nila kailangang mahiya dahil sa dami ng bisita. Bagamat napansin ng dalawa na nakatitig ito sa kanila. Naisip ng magkaibigan na normal lang yun sa mga bago sa lugar. Mamaya na yung kwento, Pedro. Pangit daw na pinaghihintay ang grasya eh. Kumain na muna tayo. Mamaya kung ano na namang maisipang gawin ni Severio, hindi pa tayo makakain na maayos. Wika ni Romeo. Sumunod naman si Pedro sa kaibigan. Pumunta sila sa lamesa at namili na ng kakaining handa. Sandamakmak ang adobong baboy, dinuguan, menudo at meron pang lechon. Sa tingin pa lang, tila nauumay na sila sa dami ng pagkain. Pero minsan lang sila makapunta sa ganong handaan. Gusto nilang sulitin yung nagastos nilang pamasahe. Nilantakan ni Romeo ang dinuguan, habang si Pedro naman, pinapapak na ang lechon. Maya-maya pa, nilapitan sila ni Nonoy. Sige lang, kain lang kayo. Huwag kayong mahihiya. May gagawin lang ako sa loob. Kung gusto nyo magpahinga, may bakanteng kwarto sa loob. Doon na lang kayo matulog habang wala pa ang kaibigan nyo. Pumasok na lang kayo. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo na lang na bisita ko kayo. Wika ni Nonoy.
Tuwang-tuwa sila Pedro dahil napakabait ni Nonoy sa kanila. Sulit ang punta nila at may nakalaan pang kwarto sa magkaibigan. Hindi na masama na pumunta tayo dito no? Sulit ang gastos natin. Di na ako galit kay Severio. Kung ganito ba naman na magsasawa tayo sa mga handa, tapos may matutulugan pang kwarto, kahit 1 linggo pa siguro dito ayos lang sa akin Wika ni Pedro. Halos mabulunan pa ito sa kakadaldal habang walang tigil sa pagpapak ng lechon. Busog na ako. Ang dami ng pagkain Hindi ko na kailangan pang kumuha ng kanin. Sa mga karne pa lang, busog na kaagad ako. Sa tingin mo, saan kaya nagpunta si Severio? Anong oras kaya makakabalik yun? Saktong pauwi na lang itong pera natin Akala ko ba naman hindi ko magagastos yung bigay ni tatay? Tanong ni Romeo. Yan mo na. Magbabalot na lang tayo na may mauwi tayo para matuwa naman ng mga magulang natin. Sana lang, huwag nilang maubos itong lechon nang makauwi tayo ng pamulutan. Tugon ni Pedro. Sumapit na lang ang hapon ay wala pa si Severio. Hanggang sa maggabi, dinaanan naman sila ni Nonoy. Sinabing baka nakipag-inuman pa si Severio kaya ginabi na ng uwi. Pre, ang mabuti pa magpahinga na muna tayo sa loob. Inaantok na ako Ito kasi si Severio Ang daming alam sa buhay. Gigisingin naman tayo nun pagdating niya Wika ni Romeo. Tama si Pedro. Matulog na muna kayo sa kwarto. Ako na mismo ang kikising sa inyo pagdating ni Severio. Tugon ni Nonoy. Siguro nahihirapan na naman yung maglakad sa katabaan niya. Madami siguro siya nakain dito. Wika ni Pedro. Aba oo, madaming nakain yun bago umalis. Kaya nga hindi na magkasya yung pantalon niya Sobrang taba ng tiyan. Ayaw pang paabot sa lechon kanina. Sige na, magpahinga na muna kayo. Ako nang bahala pagdating ni Severio. Tugon ni Nonoy. Biglang nagkatinginan si Romeo at Pedro. Nagpunta sila sa silid at kinandado ang pinto. Pare, anong gagawin natin? Mukhang delikado tayo dito Tsaka naalala ko na yung sinabing baryo ni Mang Goryo. Pare, ibang lugar tong pinuntahan natin. Wika ni Pedro. Paano naman tayo tatakas dito? Mukhang bantay sarado tayo ng Nonoy na yun Tugon ni Romeo. Nakumpirma nilang nagsisinungaling ang nagpakilalang Nonoy. Kinutuban sila dahil maghapong wala doon si Severio. Imposible itong mangyari dahil sa takaw nito sa alak. At isa pa, payatot na tao si Severio dahil sa bisyong alak at sigarilyo. Alam nila na may ibang motibo si Nonoy sa kanila. Hanggang sa narinig na magkaibigan ang mga nag-uusap sa labas ng tahanan. Paluin mo na lang yung ulo para matapos kagad. Baka makatakas pa Nakakahiya naman dito sa mga bisita natin. Sige na, tignan nyo kung tulog na yung dalawa. Wika ni Nonoy. Nanlumo si Romeo sa mga narinig. Habang si Pedro naman, pilit na ginagawa ng paraan na makalabas sa bintana. Nakakita ng siwang si Pedro. Tila nasira na ito ng anay kaya madali nang tanggalin dahil marupok na. Bilisan mo Romeo, lumabas ka na. Ano pa mang hinihintay mo? Narinig mo nang papaluin tayo sa ulo Nakatunganga ka pa dyan. Tara, sumunod ka sa akin. Alam ko ang daan palabas.
Wika ni Pedro. Tila natulala na lang sa labis na takot si Romeo. Mabuti na lang at matandain sa daan si Pedro. Dumaan sila sa gilid ng bahay. Pabalik sa daan kung saan sila nanggaling. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sila Pedro. Alam nilang sa oras na malamang wala na sila sa kwarto, tutugisin sila ng mga ito. Ano kaya yun? Nakita mo ba yung paniki na lumilipad? Ang laki nun ah. Tanong ni Pedro. Nagulat ito sa malaking anino na dumaan sa uluhan. Pre, hindi paniki yung lumilipad. Aswang yun. Kapag minamalas ka nga naman, mukhang baryo pa ng aswang ang napuntahan natin. Tara na, habang hindi pa nila tayo nakikita. Tugon ni Romeo. Bukod sa lumilipad na mga nilalang, napuno din na nakakakilabot na alulong ang lugar. Mula ito sa bahay na kinainan nila kanina. Maya-maya pa, may narinig naman silang angil papalapit sa kinaroroonan. Hindi na alam ng dalawa kung magpapatuloy sila sa pagtakbo o mananatili na lang para magtago. Romeo, bilisan mo na. Nakikita ko na yung tulay oh. Malapit na tayo sa kalsada. Makakaligtas na tayo. Wika ni Pedro. Nabuhayan ito ng pag-asa nang makita ang tulay na dinaanan kaninang umaga. Pero ang problema, may dalawang aswang na naroon na tila hinahantay sila. Mabuti napansin kagad ito ni Romeo. Ano lang gagawin natin? Mukhang wala silang balak na umalis dyan eh. Maaabutan lang tayo ng mga kasamahan niyan dito. Pedro, mag-isip ka. Anong gagawin natin? Tanong ni Romeo. Namumugto na ang mga mata at tila patulo na ang luha. Nakikita nila ang nakakakilabot na itsura ng nilalang tuwing tumitingala ito sa buwan. Sa ilog pare, yan na lang ang pag-asa natin. Lumusong tayo sa ilog. Bilisan mo. Tugon ni Pedro. Halos maabutan na sila ng mga aswang. Nakikita nila ang itim na anino na gumagapang sa damuhan. Hindi na nagdalawang isip pa si Romeo. Lumusong sila sa may kalawakang ilog at nagpaanod sa agos. Subalit hindi sila tinantanan ng mga aswang. Patuloy lang ito sa pagsunod sa kanila. Habang yung lumilipad naman na nilalang, sinusubukan silang dagitin. Hindi nila alam kung magpapasalamat ba sila dahil sa lakas ng agos o mag-aalala. Sa oras na mapunta sa dulong bahagi, maaaring mahulog sila at maumpog sa mga bato. O kaya naman tuluyan silang tumigil doon at makain ng mga aswang. Pre, doon tayo sa may bato. Subukan mong lumungoy papunta doon. Tignan natin kung makakapagtago tayo. Wika ni Pedro. Bagamat malakas ang agos, pinilit nilang makasampa sa bato. Pero kailangan nilang mag-ingat. Dahil sa oras na magkamali, maaari silang mapagok o mabalian. Pero nagulat ang magkaibigan. Biglang naging dalawa ang lumilipad na aswang. Pamilyar sa kanila ang isa sa mga ito. Walang iba kundi si Manang Flor. Narinig nila itong nagsalita na kumapit sa kanya kung gusto pang mabuhay. Dahil wala na silang pagpipilian, sumugal ang dalawa at nagtiwala sa matanda. Kumapit sila kay Manang Flor at nang maitawid sila sa ilog, ibinagsak sila sa tambak ng palay at dayami sa bukid. Mabilis namang bumalik sa anyong tao ang matanda. Madali kayo. Kailangan nyo nang umalis sa lugar na ito. Sumunod kayo sa akin.
Wika ni Manang Flor. Hindi na nakapagsalita ang magkaibigan. Sumunod na lang sila sa matanda. Aakalain mong dalaga pa si Manang Flor kung kumilos dahil sobrang liksi nito. Akala ko naman kaibigan niyo ang nonoy na yon. Mabuti pala at naisipang kumpuntahan ang teritoryo nila. Mukhang maling baryo ang pinasok niyo. Maraming aswang na nandito mga bata. At isa sila nonoy sa kaaway ng angka namin. Wika ni Manang Flor. Habang naglalakad, nalaman nila Pedro na may 4 na angka ng aswang na nasa baryong yun. Sa 4 na ito, tanging sila Manang Flor lang ang tumutulong sa mga naliligaw na tao. Sila ay mga aswang na hayop lang ang kinakain para mabuhay. Hanggang sa makarating ang magkaibigan sa kalsada kung saan meron ng dumadaang sasakyan. Hinintay ni Manang Flor na makasakay ang dalawa bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat ng maayos ang dalawa. Labis ang pag-aalala ni Manang Flor na baka abutan sila ng mga aswang na asbo mula sa kabilang ilog. Pero hindi nagkamali si Manang Flor. Nakita niya si Nonoy. Pero nakatitig na lang ito sa jeep habang mabilis na umaandar. Ligtas na tayo pare. So ulitin, isulat na natin yung direksyon. Tsaka yung lugar na pupuntahan natin nang hindi tayo napupunta sa maling baryo. Wika ni Pedro habang basa at nanginginig sa lamig. Nang makarating sa baryo, umuwi na muna sila sa sari-sariling tahanan. Sobrang dumi ng magkaibigan at puno ng linta dahil sa paglusong sa ilog. Kinaumagahan, naikwento ni Pedro ang lahat at maging si Severio. Nagulat sa mga sinabi nito. Hindi niya inaasahan na sa maling piyesta mapupunta ang mga kaibigan. Ang nakakapagtaka, hindi na nila makita kung saan sila bumaba papunta sa baryong yon. Noong sinubukan nila itong puntahan para sana pasalamatan si Manang Flor. Gayunpaman, tinanaw nila ang lahat ng iyon na utang na loob sa aswang. Kahit saglit lang nilang nakasama si Manang Flor, ito pa ang nagsalba ng buhay nila. Walang malinaw na paliwanag kung paano sila napunta sa lugar. Hindi din nila malaman kung saang parte ito ng bayan. Kutob nila, maging ang nasakyan papasok ng baryo, parte ng isa sa 3 angka na lumalapa ng tao. Hanggang sa tumanda at magkaasawa sila Romeo, nanatiling misteryo pa rin sa kanila kung paano sila napunta sa piyesta ng mga aswang. Kwentong Bayan.